Hi guys, this is Lynn Kenning again and welcome back to my channel. So today's video guys ay mag-makeup tayo for the Santa Cruzan, and I have here our muse which is the Reina Banderada. So paano ba natin na-achieve tong makeup na to? Syempre guys, this is different from our usual beauty makeup. So this is our before guys of our Reina Banderada, and then eto na nga, nakapag-foundation na ako, and then isiset na lang natin siya ng powder. So kailangan flawless ang makeup, syempre extra labor, diba? Kasi this is an extra special event, Santa Cruzan nga, diba? So kailangan mas elaborate yung makeup, mas detailed siya. Kasi the usual makeup that I do guys, syempre simple makeup transformation lang. So ito guys, bonggahan natin. But of course, maganda pa rin siya. Light lang ang gagawin ko today kasi 4 PM ang kanilang procession. So kailangan light lang but it attracts attention, diba? So watch till end guys para makita nyo kung ano ang magiging outcome ng ating makeup na to. And then para makakuha din kayo ng tips on how to do the makeup. So after nga natin mag-set ng foundation guys, ayan, maglalagay na tayo ng eyebrow. Natapos na ako sa kabila. I'm working on the other side. And then, di ba nakita nyo naman? Foundation and makeup pa lang yan guys. Super polished na. And then now, I'm working on the eyeshadows. And then, ang gagawin ko guys na ano dito, na color is nasa peach and browns lang tayo guys. Para, alam mo yun, fresh siya. Ayoko na munang mag-red kasi alam ko lahat magre-red. So, ibahin natin yung atake. So, yung pinaka-base ng eyeshadow ko guys is gold. And then mamaya i-contour natin siya ng brown. And of course, lalagyan natin siya ng distinct na color which is black after. So, ang secret kung paano ma-achieve ang flawless na eyeshadow, hindi mo alam kung saan siya nag-start at kung saan siya nag-end. Meaning to say, wala kayong makikita na harsh line or tinatawag nilang demarcation lines. And I'm still on the blending process guys kasi gusto ko maganda talaga yung eyes niya, yung magpa-pop talaga later yung eyes niya guys. Simple but alam niyo yun, magpa-pop siya. And now, I'm applying the eyeshadow highlight. So, kahit light yung color ng ating highlight, guys, syempre, i-blend mo pa rin siya ng maayos para wala ka talaga makikitang harsh line. So, now I'm applying the brown eyeshadow, guys, on the crease para magmukha siyang deep set at magmukha siyang Latina later. So, hindi ko alam kung sino magiging kamukha nito, guys. So, ayan. Nasa corner lang tayo, guys. And then, i-blend lang natin siya. So, as usual, guys, kailangan nating i-blend para mukha namang hindi sinuntok ang ating eyes dyan. Huwag kayong basta-basta maglagay ng eyeshadow, guys, kung hindi kayo marunong mag-blend. Kasi, magmukha siyang parang sinuntok or nakaumpok lang sa side. Kailangan guys, may technique din kayo on how to apply your eyeshadow. So now, I'm curling the eyelashes guys para alam nyo yun, pag in-applyan nyo siya ng false lashes, syempre nakapilantik siya or naka-curl na talaga siya upwards. So yan yung secret ng eyelash curler. Kahit naman mascara, diba? Kahit typical na makeup, kailangan pa rin natin i-curl yung lashes natin. Unless, syempre, wala kayong ma-curl dyan. So, ayan lang. So, boosh! Diba? O, eyes pa lang yan. Wala pa. Wala pa yung ibang colors. Nagbago na agad yung mukha ng model natin, diba? O na siyang deep set. Actually, mukha naman talaga siyang mistisa. So, pag naayusan mo, feeling ko, magmumukha talaga siyang artista. So, guys, ayan, naglalagay na tayo ng eyelashes. False eyelashes. Para
drama talaga yung eyes niya later. Dramatic, but of course, guys, fresh pa rin. Gusto kong i-maintain yung freshness na kahit super made up ka na, andun pa rin yung ganda, yung freshness ng face. And then, let's get back to the eyeshadow, guys. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Pag hindi kayo marunong maglagay ng eyeshadows, you concentrate on the light shadows first. Para, alam mo yun, hindi talaga maganda yung nakikita ko minsan na nag-eyeshadows. Tapos, 'di ba, parang nakaumpok lang sa corner yung mga, yung eyeshadow. So, guys, nagkukontour na ako ng nose para syempre, mas matangos, and then mas hugis-bigas ang contour naman natin sa face. Hugis-bigas meaning to say, 'di ba? Perfect oval shape. O, 'di ba? Ganun lang 'yon kasi guys, ang secret din naman kung bakit kailangan natin ng contour is because magmukha siyang flat, hindi mo makikita yung shadows and planes. So, kung hindi nyo rin alam kung paano mag-apply niyan, guys, try nyong takpan yung ulo nyo, tapos sumapat kayo sa ilaw. So, kung saan nakikita nyo yung shadow, doon kayo mag-apply ng contour. So, syempre, si girl, diba, namamangha din. Oh, hindi niya alam kung paano nangyari yon. Yan pa lang, wala pa tayong masyadong colors. So, nakita nyo naman, guys, yung color ng eyeshadow ko, diba? Flawless. Ganyan dapat. And now, I'm applying lipstick na, guys. So, ang color na nakuha ko ay yung peach. Para naman, guys, gaya ng sinabi ko, ang gusto ko talagang ma-achieve dito is made up, but still fresh. So, kasi pag mga peaches and, light pink, browns, and all that, pag made up ka, guys, sobrang fresh yung look mo dyan. So, nakita niyo naman yung eyeshadow natin, diba? Sobrang clean. Hindi na nakita kung saan nag-start at saan nag-end. Flawless. Diba? Ganyan dapat yung eyeshadow. Kaya, careful talaga, guys, in applying eyeshadows, lalong-lalo na sa mga newbie dyan or hindi marunong mag-blend. Kasi blending is the key. Blending is the key, guys. We as a makeup artist, we take pride in our work, guys. So, kailangan ma-achieve natin ng maayos, flawless, and of course, magugustuhan ng ating kliyente. So, kailangan, guys, alam mo yung mga color combinations. Diba? One of these days, siguro, guys, ang gagawin ko, tutorial on how to apply the basic eyeshadows kasi marami na rin nag-request sa akin like yung basic makeup and then of course yung para sa tan makeup. So soon, maghahanap lang ako ng model ko, guys. Gagawin ko na yan. So now, I'm applying the blush. And of course, blush din, guys. Careful sa proper placement ng blush. There are a lot of technique on how to apply your blush. But of course, you must consider, guys, your face shape. And now, I'm going to highlight the T-zones and the C-zones. So, the purpose of highlighter, guys, is a makeup product that reflects light, adding radiance and enhancing specific features on your face. Like, yun nga, T-zones mo and your C-zones. To create a luminous glow. And again, blending for a seamless result. So, alam nyo, guys, sobrang passionate talaga kami when it comes to makeup. Siyempre, makeup artist nga, di ba? So, parang we take time on doing the makeup, guys. Lalo na pag isa lang talaga at walang madalian. Gustong-gusto ko rin talaga na isa lang ang may makeupan ko para magawa ko lahat ng gusto kong gawin na ma-achieve ko yung look and magugustuhan syempre ng ating kliyente. So guys, ayan, kailangan lang natin ng eyeliner para mas dramatic pa yung eyes kasi medyo malamlam. So dadagdagan natin ng eyeliner, guys. Actually, lalagyan ko sana siya ng contact lenses. Kaso, lumuluha siya. So, hindi na lang kasi baka masira lahat pag pinilit ka pa, guys. Kasi baguhan lang siya eh. So, yun lang. Gandahan na lang natin yung
eyeshadows and eyeliners para mag-pop out ang kanyang eyes. So magta-tightline lang ako guys, under eye. Para bongga talaga yung eyes niya. Kasi nga wala tayong contact lens. So bawiin natin dito. So guys, let's go back to applying eyeshadows. Kung halimbawa dark colors yung mga eyeshadows na gusto nyong gamitin, maglagay kayo ng loose powder under eye. Or anything na kahit hindi naman dark shadows or sparkly eyeshadows para hindi kayo mahirapan mag-clean after nyo mag-makeup. Kasi magfo-fall at magfo-fall talaga siya. Kahit mamahaling eyeshadow, may lalabas at babagsak talaga na powders under eye. So, yun lang yung maganda para iwas linis. Unless, of course, mag-eyeshadow muna kayo and then tsaka kayo mag-foundation. So, okay lang yun. But, kung sanay kayo na mag-foundation muna tsaka mag-apply ng eyeshadow, so, must have yun na maglagay kayo ng loose powder under eye. So, ayan na. At nakikita na natin yung result na para siyang naka-contact lens. So, ginawa lang natin bigger guys yung eyes niya and mas happy kasi sad yung eyes niya pag wala siyang makeup eh. And then now, isi-sealed lang natin yung false lashes sa kanyang natural lashes guys by applying mascara. So, kung iiyak man siya mamaya or maluha man siya mamaya, natural, matatanggal yung kanyang lashes. So, para hindi basta-basta matanggal yung lashes, i-sealed mo siya ng mascara. So, ganyan lang ang gagawin mo, guys. Or, pwede rin naman, lagyan mo ng glue, yung top ng false lashes para dumikit doon sa natural. By the way, easy lang naman siyang tanggalin. So, apply din tayo ng mascara, guys, sa lower lashes natin. Opaque. Oh, ang ganda, 'di ba? So, final touch lang tayo sa ating eyebrows, guys. Applyan natin ng brow set para mas defined yung brows and at the same time, guys, mas softer looking siya. So, ganun lang din yung technique para maging soft yung eyebrows nyo na hindi siya kitang-kita na nakaline talaga. Although, eyebrow alone, guys, basta maganda yung blend niya, perfect na rin yun, guys. For more defined eyes, guys, mag-a-apply tayo ng eyeliner on top. Wing eyeliner, guys. So, for me, guys, ito talaga yung totoong makeup. Yung nagagawa mo lahat. Kagaya nga na sinabi ko kanina, di ba? Nagagawa mo lahat. Yung creativity mo na na-apply mo kaysa yung nagmamadali ka. Although, syempre, iba naman talaga yung day makeup or simple makeup kaysa ganitong occasion. And last ay yung hair naman. So, mabilisan na lang to, guys. Kasi na-curl ko na siya before tayo mag-makeup. So, ang gagawin ko lang dito, guys, ay itatali lang natin. So, para mag-coincide siya doon sa look na gusto nating ma-achieve. Clean makeup and clean din yung hair niya. And of course, syempre, pag gray na, diba, na kailangan nakatay yung hair. Not naman yung nasa top ng hair, yung sa baba lang, guys, kasi yung corona niya later, makikita nyo, tama lang. Yung bun under, yun yung gagawin natin, guys, sa kanya. When in Manila, guys, madali lang maghanap ng hairstylist. Kasi ang dami kong kakilala doon. Doon talaga kasi ako nag-start, diba, sa Manila. Pero dito, syempre hindi ko pa kabisado, hindi ko pa alam, but I'm going to train someone to do hair. Buti na lang, kahit paano ay marunong ako mag-hair. So, pag mga simple hair lang, or di kaya isa lang yung kliyente ko, okay lang. Nasanay na rin naman ako, guys, pag isa lang yung kliyente ko, or like, you know, simple makeup lang, simple hair. So, perfect lang talaga siya. Wag lang syempre masyadong meticulous yung customer. So actually ayaw din naman niya na tanggalin ko yung kanyang fringe or yung kanyang bangs. So kaya dyan na lang natin nilagay. Siguro nako-conscious siya dyan sa noon niya. And ready na ba kayo? Here's the final look, guys. Reynang-reyna lang ang dating niya, diba? Kamukha niya si Melissa Ricks talaga.
para sa akin, 'di ba? Mistisang mistisa yung dating. Clean ang makeup, clean ang hair. So achieve ang ating goal, guys. Kasi 4 PM ang kanilang position. So kailangan malinis pa rin. So ayan na siya. Ano masasabi nyo? Comment below. So, thank you so much for watching, guys. And hope na nag-enjoy kayo at may na-learn kayong tricks on how to do the makeup. And sana nakuha nyo yung mga tips. I-apply nyo yung tips ko, guys. And if ever na may gusto kayong malaman, just let me know on the comment below. Or may request kayo na makeup, sabihin nyo lang sa akin. Gagawin natin, guys. So don't forget to like, comment, share this video, and of course subscribe to my channel for you to be updated on my channel's activities. God bless!